Dumako po tayo dyan sa may Department of Justice dahil may paglilinaw po ang ahensya na wala daw pong bagong NBI chief pa. Ang retired judge naman na si Santiago, hiling na maituloy pa rin ang mga naumpisahan niya sa kawanihan. Kaugnay niyan, may nagkalapang report si Bombo Grant Hilario. Binigyan linaw ng Department of Justice na wala pang naitatalagang bagong hepe o direktor ng National Bureau of Investigation ngayong araw. Sa pahayag na ibinahagi ni Justice Spokesperson Polo Martinez, kanyang nilinaw na tanging officer in charge pa lamang ang itinalaga para sa naturang kawanihan. Ito'y kasunod ng i-anunsyo ni retired Judge Jaime B. Santiago ang kumpirmasyon na tinanggap na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang isinumiting irrevocable resignation. Kung kaya't ani former National Bureau of Investigation Director Santiago na asahan ngayong Lunes o sa mga susunod na araw ang pag-i-issue sa may tatalagang bagong leader ng kagawanihan. At pakinggan, si retired Judge Jaime B. Santiago ang dating hepe ng National Bureau of Investigation. But today, I was informed that the President have finally accepted my irrevocable resignations. So within the day or these days to come, lalabas na ang order, magkakaroon na kayo ng panibagong leader. Maalala na noong Agosto ay inihain ni retired Judge Santiago ang kanyang irrevocable resignation, kalakip ang pahayag na magbibitiw o aalis sa pwesto lamang sa oras na mayroon ng maitalagang kapalit. Kung kaya't kasunod ng kanyang kumpirmasyon, ibinahagi ni retired Judge Jaime B. Santiago ang kanyang pasasalamat sa mga nakatrabaho at nakasama sa paglilingkod, habang hiling din niyang maipagpatuloy ang kanyang mga nasimulaan sa kawanihan. Muli, si retired Judge Jaime B. Santiago ang outgoing na hepe ng National Bureau of Investigation. Ako'y hayaan niyong magpasalamat ako sa inyo during my stay here. Mga suporta ninyo. Maraming salamat sa inyo. So, ituloy niyo lamang ang maganda nating nasimulan. At sana ayoko magsabi kung sino, baka makuryente ako yun. No? But definitely, an order will come out within the day, tomorrow, or basta within the week. So, maraming salamat sa inyo. Hayaan niyo sumaludo ako sa inyo sa huling Nag-uulat mula sa Department of Justice. Yes, Bombo Genesis. Anong statement mismo ng Department of Justice dito other than dun sa statement ni Director Santiago? May statement na ba ang DOJ? Bombo Genesis, sa ating patuloy na inisyatibo o aksyon para makahingi ng opisyal na statement ng Department of Justice sa kasalukuyan ay bigo pa silang maglabas ng anumang opisyal na pahayag patungkol rito. Tangi lamang sinabi sa atin ni Justice Spokesperson Polo Martinez na hindi bagong hepe yung itinalaga o yung papalit kay Director Santiago, ngunit ito ay officer in charge pa lamang. Yun ang sabi niya. Bombo Genesis. May may nababanggit ba sila kung kailan pwedeng kumpirmahin ni Pangulong Marcos itong bago nga na magsisilbing officer in charge kapalit ni Santiago? Sa Department of Justice, Bombo Genesis, nananatiling tikom pa ang bibig nila at wala pang anumang karagdagang impormasyong ibinabahagi. Ngunit sa sinabi ni retired Judge Jaime B. Santiago ay sa loob ng 24 oras o ngayong araw na Lunes o posible sa mga susunod pang mga araw ay mailabas o mag-issue ang si Pangulong Marcos ng kautusan o ng order kung saan patungkol ito sa pagtatalaga ng bagong hepe ng naturang kawanihan. Bombo Genesis. Yan, paano yan? Aalis na ba si Director Santiago or mananatili siya gagabay habang nagsisilbing OIC si Yusek Magno, tama ba? Si Director Magno? Yes, Bombo Genesis. Kung ating pagbabasehan ang kanyang isinumiting irrevocable resignation, doon nakapaloob, base na din sa kanyang mga inihayag sa atin na siya ay magbibitiw o aalis sa pwesto sakaling may maitalagang bagong hepe ng naturang kawanihan. Sa ngayon, OIC pa lamang o officer in charge pa lamang ay patuloy pa rin itong mag-abiso o gagabay. Pero Bombo Genesis, doon na mismo, ito na yung kaninang sinabi ni retired Judge Santiago na
siya ay namaalam na at nagpasalamat na din sa kanyang kawanian na pinaglingkuran. Pero hindi pa siya nagbalot ng kanyang mga gamit. Umalis kasi sabi nga ng DOJ ng DOJ spokes kanina, OIC pa lamang. So paano 'yan? May may mga konkreto bang statement dito para hindi malitong publiko, Bumugran? Lalo marami-rami yung hinahawakan ngayon na kaso ng NBI. Sa Bombo Genesis sa kasalukuyan ay hindi pa natin nakikitang nagbabalot o nag-aalis, nagtatanggal na ng mga gamit itong si Director Santiago. Para sa karagdagang mga impormasyon ay ating muling kakausapin at hihintayin yung ano ba yung magiging direktiba, lalo na ang nasa Department of Justice, Bombo Genesis, may dagdag ko na lamang din, ay officer in charge pa lamang din. Yun nasa Department of Justice na si Officer in Charge Undersecretary Frederick Bombo Genesis. Yun nga maliban dito, maraming hinahawakan ngayon ng NBI, ang last, yung sa sunog dyan sa may part ng DPWH office sa may Quezon City. So, yun yung pinakahuli. Maliban dito, yung mga missing sa Bungero, active yung participation ng National Bureau of Investigation. So, sino yung magbibigay ng mga kautusan kung sakasakali? Is it si Director Santiago na nandyan pa rin or itong bagong OIC, si AD Magno? May mga ganito bang nabanggit si Director Santiago kanina? Bombo Genesis, sa pahayag ni Director Santiago ay yung kung anong atin narinig ay yung pa lamang yung kabuang kanyang pahayag. Ngunit Bombo Genesis, kung maaalala natin, yung proseso sa ganitong pamamaraan ay hinihintay pa yung formal na pagtatalaga sa bago magiging officer in charge at sa kasalukuyan ay ang makikita pa lamang natin o yung tanging maglalabas ng direktiba, kautusan o ng gagawin pa sa kawanian ay si Director Santiago pa rin, sapagkat hindi pa formal na ipakikilala at itinatalaga mismo yung ipapalit na officer in charge at kung sakali ay yung mismong director at hepe na ng NBI, Bombo Genesis. Lalo't kabisado ni Director Santiago yung mga hinawakan niya sa loob ng ilang mga buwan. Bombo Ever, would you questions? Alright. Bombo Grant, may nabanggit ba si Director Santiago sa kanyang future na gagawin, like kung may bago bang designation sa pamahalaan or magiging back to civilian na siya? Bombo Ever, sa kasalukuyan ay wala pang ibinabahagi o yung wala pang mensahe si Director Santiago sa kung ano yung naanaisin niyang gagawin after niya maglingkod dito bilang hepe at director ng National Bureau of Investigation. Sa kanyang pahayag kanina ay pati yung papalit na leader dito sa naturang kawanian ay tumanggi din ibahagi kung sino yung magiging o posibleng italaga ni Pangulong Marcos Jr. Last question na lang, Bobo Grant, sa ibang mga usapin naman tayo. May statement ba ngayong araw ang Department of Justice doon sa, sinasabi nga ni dating DOJ Secretary Remulla na meron siyang leukemia? Kasi parang dyan yata niya nakuha, nagka-leukemia siya habang siya yung kalihim ng DOJ. Any statement from the Department of Justice? Bombo Genesis, ang Department of Justice ay wala pang inilalabas na formal na pahayag patungkol sa naturang sakit ng dating kalihim Justice Secretary Remulla. Ngunit Bombo Genesis, ang tanggapan naman ng Ombudsman ay naglabas ng opisyal na pahayag kung saan nilinaw nila na si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na dating kalihim ng Department of Justice ay cancer-free na o malaya na sa sakit na cancer kung saan ay kanya na daw ito napagdaanan at ngayon ay kasalukuyan na nasa mabuti at malusog na pangangatawan itong si Ombudsman Boying Remulla. Kasi maalala ko, Bumbugran, nung naging kalihim siya ng Department of Justice and then nung nag-apply siya bilang ombudsman, dapat i-disclose lahat yan during the interview, and medyo masinsinang interview yun. Ilang araw na interview yun, series of interviews ang ginawa ng Judicial and Bar Council para kay Justice Remulla. So, posibleng nabanggit din niya na nagkaroon siya ng leukemia noong time na yon, Yes, Bombo Genesis, dahil nga sa naging panahon o yung public interview ng Judicial and Bar Council, doon talaga pinuri maigi yung mga nag-a-apply o yung mga aplikante para sa naturang posisyon upang masiguro din nila na malusog at kaya nung itatalagang opisyal yung kanyang gagampaning trabaho, responsibilidad para sa mamamayan at para na din sa bansa. Bombo Genesis. Okay, sige. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Grant. Nag-uulat live mula dito sa Department of Justice. Ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Bast Radio. Bombo!
For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.